Inilabas na ng Gilas ang kanilang listahan para sa mga susunod na lineup at kumpleto na rin to pati mga reserba at mga latest na kukunin nila para sa darating na kompetisyon sa FIBA. At Kai Sotto, 9 na buwan na mawawala sa Gilas at ito na raw ang pinakamadilim na mga araw sa buong buhay niya. Kung interesado ka sa mga ganitong video, mag-comment ka kung anong mga pwede pa nating may upload. Tara, talon tayo sa video. Ayon sa Gilas source natin, ang mga nasa listahan ay yung mga players na isasama para paglaruin sa SEA Games under sa bagong acquire na coach na si L.A. Tenorio. Mukhang isang bagong chapter na naman ang makikita natin sa Gilas lineup. Pakiramdam ko, magandang choices ang napili nila ngayon. Ito din yung nagustuhan ko kasi merong mga isinama mula sa independent teams. Ito po ay pinagsamang collegiate at professional players. Sigurado din ako na magugustuhan nyo. Una, para po sa mga guards natin, RJ Abrientos, malamang. Taga Ginebra yan eh. Kung familiarity lang naman ang system ang hahanapin na ba itong si RJ, parang si LA din yan nung nagsisimula pang madiskubre nila. Siya din ang pinaka-ideal guard ng Ginebra na isalpak ng Gilas. Pangalawa, yung kasama niya, si Stephen Holt, shooter, mataas ang IQ, madaling makapag-adjust within sa game at sa chemistry, hindi na sila mahihirapan sa transition, matinik at magaling din dumepensa. Pangatlo, Alex Stockton, isang go-to guy player at mataas ang kumpiyansa. Combo guard na may good footwork at may ability to shoot tapos clutch player pa. Kahit kailan mo isalpak, hindi magiging kabado yan. Pang-apat, si Cedric Barefield. Siya yung parang mala George King maglaro. Pang-import ang datingan. Hindi siya average player. Siya yung scoring machine talaga. At kayang umambag both ends of the floor. Maganda din kung gawing main man ang Gilas to. Pang-lima, Jordan Hedding. Sa lahat-lahat ng guards na nabanggit natin, para sa akin itong si Jordan Hedding ang pinakamagandang selection sa lahat. Bukod sa sanay na sa international pace, napakamahasahan talaga niya sa mabilisang tira. Mabilis din nakakapag-adjust at consistent pa. Kaya nga nagiging suki na yan sa strong group kasi siya yung boy bowler talaga. Dito naman tayo sa shooting forward or power forward. Una syempre ang Pinoy hero natin, Justin Noypi. Kahit aging pero effective pa din. Kahit hirap na sa takbuhan pero sa clutch time tangi si JB yan. Pangalawa, Xavier Lucero, ang rising star ng Magnolia. Pangatlo, Kalen Chongson, ang isa sa mga big names ng Rain or Shine at may pangalan din na iniwan sa ABL. Grabe kung sumalaksak yan, napaka-athletic pa. At ang pinakahuli, si Arvin Tolentino. Siya yung isa sa mga may experience na sa SEA Games under Team Cone at galing Ginebra din yan, so familiar na. Si Arvin modern big man ang galawan niya, para siya si Calvin Oftana pero mas shooter lang si Arvin. Good move yung pagkuha sa kanya ulit at si Arvin din ngayon ang PF na mainit sa mata ng PBA teams dahil sa kanyang shooting prowess at versatility. Dito naman tayo sa big man. Speaking of big man, ko sa SEA Games medyo hindi naman magiging mahirap sa Gilas ang role na to. Meron naman tayong mga potential collegiate players na pwedeng isalang, especially na wala si Kai Sotto sa lineup. Dito masusubukan yung talento nila kasi mabibigyan na sila ng spot at playing time kasi nga wala si Kai. So ang unang mapapasabak ay yung most requested ngayon na si Kentin Meliora Brown. 24 years old na may height na 6'10". No doubt, siya yung pwede nating isalang talaga na magiging next Kai Sotto. Bukod sa kanya, parang wala ka nang makikitang ibang matangkad na players na versatile. Sunod sa mga centers natin, si Justin Baltasar. Siya yung center na unti-unting lumalabas ang abilities na dominant center pala talaga siya sa PBA. Magandang bagay yung pagsalan sa kanya sa international competition. Good addition siya sa Gilas natin para pandagdag sa front court. Panghuli, Gio Chu. Batang-bata pa si Chu at marami pang dapat matutunan lalo na sa power play. Pero pag ito nahasa, parang Carl Tamayo din ang galawan niya. Magandang bagay na si Chu may experience na sa international games para magkaroon siya ng kumpiyansa. Tungkol nga pala kay Kai Sotto, kumpirmado na nagkaroon pala siya ng torn ACL at 9 months po siyang mawawala. Si Kai Sotto injury prone na talaga at ang injury na to parang umaatras ka ng pahakbang, pero sana after ng injury na yan, magkaroon pa rin siya ng maraming opportunities kasi mahirap talaga yung ACL. Minsan yung ibang players kapag nagkaroon ng ACL, hindi na nanunumbalik ang dating galaw at liksi kasi ingat na masyado. Tapos yung iba nawawala ng offers, so sana si Kai kapag nakabalik na, good legs pa rin ang magagawa niya sa Gilas.